Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in God's kingdom. At maraming pong salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. At pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page, Tambayan ng mga Coacheros. Facebook page naman natin yun. At pa-follow po yung dalawang social media platforms natin na bago, ang Pinas Sabat YouTube channel and Facebook pages, mga kababayan. Para lang po malinaw naman, kasi marami nagtatanong bakit ang dami kong social media accounts. Yung Pinas Sabat po, mga kababayan, yan po ang ating parang news outlet. No? Diyan nyo po makikita ang mga latest news sa ating bansa at doon nyo yun makikita. Yung Pinas Sabat naman na YouTube channel, mga kababayan, doon nyo mapapanood yung replay ng ating radio show na mapapanood every Saturday 8:30 PM sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pinas Sabat din ang title, mga kababayan. So, mapapanood nyo po yun sa TV Plus, Channel 3 at GMA For The Box, Channel 45 to 49. Yan. So mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong topic natin today. Alam naman natin mga kababayan na si Senator hindi ko masabi Marcos, guys. Oo. Parang insulto sa pagkatao ng mga loyalist pag binanggit ko yung Amy ewan ko, Lacson na lang. Parang mas katanggap-tanggap yung Lacson. Oo, sa Amy na lang. Oo. So, kahapon sa isang live stream natin, mga kababayan, nalaman na, finally, na-expose na si Amy Lacson o si Amy ang puting ahas. Oo, siya talaga ang nag-feed sa kahit saan, kahit kaninong vlogger, mga kababayan, siya ho ang nag-feed ng intriga na ang kapatid niya ay drug addict. At ngayon, napatunayan nga kanina sa speech ni Amy Lacson o ni Amy Marcos na siya talaga yun. Panoorin lang natin to refresh our memories, mga kababayan. Ito ho yung balita tungkol dyan. Tapos ang rally ay nagtalumpati sa stage ang kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos. Sa ikalawang araw ng protesta kontra korupsyon ng Iglesia ni Cristo, nagsalita sa entablado si Senadora Amy Marcos. Hayagan niyang binatikos ang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Batid ko na nagda-drug siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gompa ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Namuhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami-kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at magkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang pagkalulong sa droga. Parehas pala silang mag-asawa noong 2016. Kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga. Lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. PIDEA Leaks. PIDEA Leaks ulit. Tuloy. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Si Palace Press Okay, mamaya natin pag-usapan yung sinabi ng
ng ating palace press officer. Oo. Pero mga kababayan, ito naman yung nakakatawa dito, no? Matapos balahurain ni Amy Marcos, matapos bastusin, balahurain, babuyin ni Amy Marcos ang pagkatao ni President Bongbong Marcos dito sa INC rally, no less, in front of 600,000 people. And practically, buong mundo kasi syempre nakatutok ang press din dito, nakatutok ang international media dahil it's quite a big rally. So matapos niyang balahurain, bastusin, siraan, yuraka ng pagkatao ng kanyang kapatid ng isang aligasyon na punong-puno ng kasinungalingan, mga babayan, bago niya tinapos ang kanyang speech, sinabi niya to. Umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Amy ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat at sa harap ni Bongbong. Bonget, magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. Tatlong taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Sira ulo ka kasi. Sira ulo ka kasi. Kahit sino naman tao, no, siguro kapag ginawa mo yung kababuyan na ginawa mo sa kahit sinong tao, hindi ka kakausapin na matagal na panahon. Tapos balahurain yung kapatid mo, lahat ng gawin ng kapatid mo sa pagiging pangulo niya, babatigusin mo, sasabihin mo, kapalpakan, aakusahan mo pa na nagdodroga. Tapos i-expect mo, nakakausapin ka. Baliw ka pala eh. Siguro ngayon ay makakariting ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Pero ako, ading ko, ako pa rin ito. Kadiri. Ako pa rin ang ate mo na tumayong ama't ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama... Huy, di mo sila kasama, nasa Morocco ka. Nasa Hawaii si BBM, nasa Hawaii si Irene. Tapos ito si Amy, nasa Morocco. Nantepaklong naman. Kasama no, sa... Amat ina, tigas na mukha na ito talaga. May main character complex yata to si Amy. Grabe, ang lala mo, girl. Sumubok na sanggain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Alam niyo, itong huling linya na to, mga kababayan, hindi niya yan mensahe para kay Bongbong. Mensahe yan para this is a show. Ito, pakitang tao, mga kababayan. Ang tawag dyan sa ginawa na yan ni Amy Lacson, ni Amy Marcos, gaslighting. Matapos mong saktan, matapos mong balahurain, matapos mong sirain ang pagkatao ng kapatid mo, bigla mong sasabihin, nandito lang ako, ate mo. Nandito lang ako, nandito lang. Mukha mo. Mukha mo, puro botox. Mukha mo, puro botox. Laya to si Amy. Matapos mo siraan yung kapatid mo, sasabihin mo, mahal na mahal kita. Urur. Ang tawag dyan, kaplastikan. Ang tawag dyan, kaipokritohan. Ang tawag dyan, pakadidiis.
Pero mga kababayan, papakinggan naman natin yung reaksyon ni Palace Press Officer Claire Castro. Pakinggan natin. Tas si Bongbong. Kay Claire Castro, iginiit na walang basehan ang mga aligasyon ni Senador Amy. Alam naman natin na nagkaroon na ng drug test nung pang bago mangampanya ang ating Pangulo. Gusto ko pong ipakita sa inyo para po maalala niyo muli. Ito po, November 25, 2021, na may mga pagbintangang gumagamit di umano ng droga. Mismo, at that time hindi pa po Pangulo, si Pangulong Marcos Jr. Siya mismo ang nagboluntaryo para magpa-drug test. At sinasabi po sa drug test na to ay negatibo. Ano ang dahilan ng desperadong galawan ni Senator Amy Marcos laban sa sarili niyang kapatid at pati kay First Lady? Kundi makapanira lamang, walang basihan. So Senator Amy, sana naman maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbestigang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tuligsain na lahat ang mga korap. Huwag niyo pong kampihan, huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon. Bago ang programa, Di ba? Tama naman si Yusek. Bakit ka kasi kumakampi, Senator Amy? Bakit ka kumakampi sa mga tiwali? And by the way, mga kababayan, eto pala, kumakalat ngayon viral sa social media, mga kababayan. Ang isang natuklasan tungkol sa history ni Amy Marcos. Eto na. Sa isang libro na tinatawag na Waltzing with a Dictator. Ito ay parang biography daw ni President Ferdinand Edralin Marcos. Meron nung isang footnote. May isang footnote dito. Ayan. Babasahin natin, mga babayan. Ito ay nasa page 142. Ayan, page 142 ng libro. Ang sabi, Amy, who had attended a Catholic school in Monterey, California, enrolled at Princeton in 1973, generating a minor controversy about the presence of gun-toting security guards on campus. Ayun, no? May security pala siya sa campus, guys. Tindi. Though her record was satisfactory, she never graduated. Uy! Hindi ka pala nakagraduate ng Princeton, Amy? And her father, ito na yung matindi, mga kababayan. Ayan, no? And her father thought she got mixed up in drugs. Si Apo Lakay pala ang nakaalam na ikaw gumagamit eh. Ikaw pala ang tunay na adik sa pamilya niyo eh. Kaya pala sinisisi mo kay Presidente Bongbong Marcos kasi ikaw pala yung tunay na adik. Ganun yata talaga no? Pag ikaw yung may kasalanan, uunahan mo talagang ipasa sa iba. Ayan pakita natin ang buo. Her father thought that she got mixed up in drugs. Sinong father? Si Apo Lakay, Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sino ang iniisip niya na nagdodroga? Si Amy. Ayan Amy. Ang linaw-linaw. Ayan Huli ka, balbon. Ikaw pala talaga yung nagda-drugs, Amy. Hindi pala si PBBM. Paano ngayon yan? Amy? Ikaw pala talaga yung tunay na drug addict. Kasi imposible talaga, mga kabayan eh. It's highly unlikely na si PBBM will be using drugs, especially now. Naiisa na lang ang kanyang kidneys. Di para siyang nagpakamatay nun, mga kababayan. Kaya pala itong si Amy Lacson medyo iwa-iwarang mag-isip. Oo.
Kaya pala 'to si Amy Lacson, eh, medyo saltik din parang si Sarah, oo. Kaya pala nagkakaintindihan sila ni Sarah, pareho silang saltik. Oo, mga kababayan. May gano'n palang anggulo. Siya pala talaga yung nagdodroga. Ayan, oh. Oh, si Amy Marcos pala yung involved sa drugs. Pero ipinapahid niya ang kanyang dumi, kanino? Kay PBBM. Nagpahid ng dumi, ang loka-loka. Mm. Paliwanag mo ngayon 'to, Amy Marcos. Oo. Bakit mo isinisisi sa kapatid mo yung, bisyo mo? Bisyo mo pala yan, eh. And it's no less than Apo Lakay, Ferdinand Edralin Marcos, who knew about it. Hmm. Sasabihin ng mga magtatanggol kay Senator Amy, eh, ang akala lang naman daw nung tatay niya, her father thought, oo, ay, 'pag merong usok may afoy. Ibig sabihin, mga kababayan, merong ginagawa si Amy Marcos noon para pagdudahan siya ni Apo Lakay na siya ay gumagamit ng droga. Ano kaya yung mga pinaggagawa ni Amy, ano? Mm. Ano kaya? Kasi hindi rin siya nakatapos, eh. She never graduated sa Princeton daw, sabi. Ayan, oh. She never graduated, sabi. Mm. So, ang nakakatawa rin diyan, mga kababayan, hindi rin sinasabi nila nag-law school daw siya sa UP, pero naka-graduate and everything else, pero walang record. We don't know kung ano nangyari dun. It's a mystery. Pero hindi siya naka-graduate ng Princeton dahil involved daw siya sa droga. Totoo ba, Amy Lacson? Amy Marcos? Totoo ba ang kwento na ito? Na ikaw talaga involved sa droga, hindi ang kapatid mo? Eh. So, mga kababayan, kung si Amy Lacson, eh, may sinasabi na ang kapatid niya ay involved sa droga, pero ang totoong kwento pala, eh, siya. Tapos, mga kababayan, isinisisi niya itong bisyo niya na ito sa kanyang kapatid. Eh, bakit kailangan niyang gawin yun? Kung napanood niyo na po yung isa po nating live stream, mga kababayan, nabanggit po natin doon, na siya po ay napangakuan ni Sara Duterte na magiging vice-presidente niya sa 2028 elections. At nabanggit po natin doon, mga kababayan, na ito pong kanyang ginawa ay ito pong kanyang sinabi sa rally ng INC ay ang kanyang initiation para masiguro, para maselyohan ang kanyang spot sa pagiging vice-presidente ni Sara Duterte. Pero, mga kababayan, alam naman natin na mga Duterte, traidor yan. At isang napakalaking katangahan kung si Amy Marcos ay magtitiwala sa mga Duterte. Napakalaking katangahan nun, guys. Oo. Kaya nga tanong sa kanya ni Atty. Lariga dun, nasaan ba ang utak mo? Amy, nasaan ang utak mo? Lalong-lalo na galit ka dito kay PBBM dahil pinapasa mo sa kanya ang tawag dito, ang mga gawain mo na pagdodroga. Pero si Rodrigo Duterte, hindi ka nagsalita nung umamin na siya ay nagmamariwana. So ano, okay lang to? Okay lang to? Siniraan mo yung kapatid mo na inakusahan mo na gumagamit ng droga, pero itong pinaglalaban mo, umamin sa paggamit ng droga tapos nananahimik ka? No joke. This is a real event. December 3, 2018 niya sinabi. Ay, hindi lang yan, mga kababayan. Si Rodrigo Duterte na pinagtatanggol ni Amy Lacson ay isang admitted fentanyl abuser. Ayun, oh. It felt like Cloud9. Oy, para daw siyang nasa langit, guys. Oo. Sabi ni Rodrigo Duterte. Fentanyl abuser. Oo. Adik.
Pero puring-puri itong si Amy Lacson kay Rodrigo Duterte. Why? Why this hypocrisy, ha? Amy Lacson? Ba't napaka-hypocrite mo? Bakit ang mean mo sa kapatid mo? Sinisisi mo na sa droga na ikaw ang gumagawa. Tapos, yung taong gumagawa na totoong tumitira ng droga, totoong nagda-drugs, totoong nag-aabuso ng regulated drugs, pinupuri mo, puring-puri ka. Anong tawag dun? Anong tawag dun, Amy Lacson? Kabobohan yun. Nasaan ang utak mo, Amy? Hindi lang yon mga kababayan. Nasaan ang utak nito ni Amy Lacson, gayong ang kanyang kinakampihan ay yung tao na gustong patayin yung kapatid niya. Tapos sasabihin mo sa amin, kukumbinsihin mo kaming mga taong bayan na mahal mo yung kapatid mo. Yung kakampi mo nga, yung kinakampihan mo, gustong patayin yung kapatid mo tsaka asawa niya. As in, kumuha ng assassin para patayin si Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Baliw ka ba, Amy? Baliw talaga to si Amy Lacson. Hindi lang yun, mga kababayan. Hindi lang yun. Yung kakampi niya, yung nililigawan niya ngayon, na kulang na lang himurin niya ang tumbong nito ni Sara Duterte, ay the same person na nagsabi na itatapon niya ang katawan ng kanilang ama sa West Philippine Sea. Anong klaseng kabalbalan to, Amy Lacson? Anong klaseng kabobohan to? Nasaan ang utak mo, Amy Lacson? Pero mga kababayan, para sa akin, ang pinakamalaking pasabog dito ay yung sinabi mismo ni Apo Lakay na ang tingin daw niya ay si Amy Marcos ang gumagamit ng droga nung siya ay nasa Princeton. Kaya pala, hindi ikaw ang pinagkatiwalaan. Kaya pala si President Bongbong Marcos ang pinili na maging successor niya. Ikaw pala ang tunay na adik. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in the next live stream, guys. Bye, everyone. See you. Huwag ganun. Natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?